Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Majority at minority bloc ng Senado nananatiling intact sa kabila ng palitan ng liderato. Binuong task force para imbestigahan ang koneksyon ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Pogo may nasilip na serious legal implications. Halaga ng piso kontra dolyar lumagapak na sa 58 pesos sa pagbubukas ng trading. Sa Today in Metro, 20 tindahan sa Quezon City tinupok ng apoy. Daan-daang libong pisong pera na abog. Sa MBC TV correspondents, social media group na ginawang sex booking site iniimbestigahan sa Baguio City. Sa MBC TV Sports, Indiana, Minnesota, pasok sa NBA Conference Finals. Nuggets, laglag na. At sa Showbiz Spotted, 2 Pinoy actors kabilang sa cast ng American TV series na Bridgerton Season 3. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Bumagsak ang isang Cessna plane sa dalampasigan na sakop ng San Fernando sa La Union kaninang umaga. Ang malagim na insidente, naganap ilang sandali matapos nitong mag-take off sa paliparan. Ang pinakahuling update sa balitang yan, alamin natin sa live report ni Sherwin Alfaro. Sherwin. Katao ang sugatan matapos na mag-crash land ng patoob ang isang training aircraft sa dalampasigan ng Barangay Kalaway sa San Fernando City sa lalawigan ng La Union kaninang umaga. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, pag-aari ng Leading Edge International Aviation Training Center ang eroplano na isang Cessna aircraft model C-172 na Skyhawk o 4-seater single-engine fixed-wing plane na may tail number RPC6923. Natatapos lamang mag-take off sa runway 01 ng San Fernando City Airport ang naturang eroplano nang mag-emergency landing ang eroplano at maswerte nagtamo lamang ng minor injuries ang flight trainer at ang pilot trainee nito sa naturang aircraft na agad ring nailigtas ng Philippine Coast Guard at naisugod sa ospital. May ruta ng San Fernando Luna pabalik ng San Fernando La Union ang eroplano nang ito ay madisgrasya. Yan ang DZRH News, RH6 Sherwin Batal para tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alfaro. Samantala sa iba pang balita, nananatiling intact ang majority at minority bloc ng Senado sa kabila ng palitan ng liderato. Paliwanag ni Senator Vin Gatchalian, walang naganap na botohan dahil voluntaryo umano ang pagbaba ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri sa posisyon kahapon. Ang buong detalye ihahatid ni Kyle Bulyas. Nananatili pa ring buo ang majority at minority bloc sa Senado sa kabila ng nangyaring palitan ng liderato. Ito ang sinabi sa DZRH ni Senator Vin Gatchalian kaugnay ng pag-upo ni Senator Chis Escudero bilang bagong Senate President. Paliwanag ni Gatchalian, hindi nagkaroon ng botohan sa pagpili ng bagong Senate President dahil bumaba sa pwesto si Senator Mig Zubiri. Ang under our rules kasi, kung ang mga kung nagkaroon ng botohan, at yung hindi bumoto sa bagong Senate President, yun ang nagiging minority. No, yun ang rules. So kung kunwari may dalawang naglabanan, yung pangkat na nanalo magiging minority, yung pangkat ng natalo magiging minority under our rules. Samantala, nilinaw naman ni Gatchalian na normal lamang kapag nagpapalit ng liderato sa Senado ang pagbaba ng ilang chairman ng mga komite. Itong mga binitawang mga posisyon, tawag namin sa Senate ay leadership position. Yung pro tempore, yung majority leader, chairman ng finance, kasi yan ang pinaka-powerful na
committee sa Senado dahil budget yan ng buong government at chairman ng accounts. Kasi yan naman po ang budget ng Senado. Mababatid na kasabay ng pagre-resign ni Zubiri, bumaba na rin sa pwesto sina Senate President Pro Tempore Loren Legarda, Majority Leader Joel Villanueva at Deputy Majority Leader JV Ejercito. Sa kabila nito, sinabi ni Gatchalian na mananatili pa rin ang chairmanship ng ibang senador, alinsunod na rin sa sinabi ni Senate President Escudero na walang hihinto sa trabaho. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas. Sama-sama tayo Pilipino. Kaugnay nito, kanselado na ang mga pagdinig sa Chacha sa Visayas at Mindanao matapos may upo si Senator Cheese Escudero bilang bagong Senate President. Patutsyada ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri, kilala umanong anti-Chacha si Senator Escudero, kaya't hindi malabo na hindi na ito maisusulong pa sa Senado. Narito ang balita ni Raymond Dadpaas. Patay na ang isinusulong na Chacha o charter chains resulta ng nangyaring palitan ng liderato sa Senado. Ito ang paniniwala ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri matapos siyang mag-resign at palitan ni ngayon ay Senate President Francis Cheese Escudero. Ayon kay Zubiri, kilalang anti-Chacha si Senator Cheese kaya't sana ay alam umano ito ng mga sumuporta sa kanya bilang Senate President. Kinansela na ang mga public consultations na dapat ay gagawin sa Cebu para sa Visayas sa araw ng Huwebes at sa Cagayan de Oro para sa Mindanao sa Biyernes. Sina Zubiri, Senator Loren Legarda at Senator Juan Edgardo Saniangara ang naghain ng Resolution of both Houses No. 6 na naglalayong amyandahan ng mga economic provisions ng ating saligang batas. Alam niyo naman si Senator Escudero anti-Chacha, so, di ba? Openly is anti-Chacha, so I hope the people that supported him know that. Yun nga, sir, di ba? Parang if ever. Strange bedfellows. I always say this is strange bedfellows, di ba? So, okay lang. As far as we're concerned, the Chacha this week is dead. We don't have any Chacha. Para naman kay bagong Senate President Cheese Escudero, hindi siya naniniwala na may Chacha sa ngayon. Nauna na itong nagpahayag ng kanyang paniniwala tutol sa Chacha at hindi kailangan na kanyang baguhin ang mga nauna niyang pahayag. Bagamat kailangan pa nilang pag-usapan ito sa mga miyembro ng mayorya, ang tiyak ay wala ng hearing sa labas ng Senado para sa Chacha. Meron ba ngayon? Meron ba ngayon? Again, we will discuss it on the part of the majority. And I think I was one of the more vocal ones during that time. So I don't see any reason why there should be concerns about that. So would you say Chacha is dead in the Senate? It's not for me to say. It's not for me to say because again, I have my own position. We will discuss it, and I have no reason to change my position. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas. Sama-sama tayo, Pilipino. Masusubok ang posisyon ng Senado sa charter change sa ilalim ng liderato ni Senate President Cheese Escudero. Ito'y matapos ang biglaang resignation ni Senator Juan Miguel Zubiri bilang Senate President na pinaniniwala ang graceful exit sa gitna ng umunoy kawalan ng aksyon nito sa pagsulong ng Chacha at sa pagpigil sa kontrobersyal na pagdinig sa PIDEA leaks. Ang buong detalye alamin sa report ni Milky Rigunan. Mag-aabang ang Makabayan Bloc sa magiging posisyon ng Senado sa iba't ibang mga issue sa ilalim ng liderato ni Senate President Francis Cheese Escudero. Ang Kikabataan Party List Representative Raul Manuel, malinaw naman na ang kawalan ng aksyon sa Chacha, hindi pagsusulong na maimbestigahan ang Gentleman's Agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China at ang hindi pagpigil sa kontrobersyal na hearing ng PIDEA leaks. Ang dahilan ng umunoy pagbibitiw ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri. Ang resignation anya isa umanong graceful exit sa halip na mapatalsik si Zubiri bilang Senate President dahil sa hindi pagkilos para maaksyonan ng naturang mga nabanggit na issue na ang tinatamaan na ay ang Malacanang. Naniniwala si Manuel na ang pagbabago sa liderato ng Senado ay hakbang para umusad ang economic chacha at lumiit naman umano ang puwang ng mga makaduterte sa Senado. Sa panig ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, welcome ang pagbabago sa liderato ng
Senado. Sana anya maging prioridad ni Senate President Escudero ang mga panukalang magbibigay ng benepisyo sa taong bayan. Kabilang dito anya ang pagbasura sa problematic na PUV modernization program at ang pagtutol sa mandatory ROTC. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, itinanggi ni Senator J.V. Ejercito na may bukulan umano sa mga malalapit kay resigned Senate President Juan Miguel Zubiri. Giit ng senador, isa lang itong propaganda para siraan sila ng dating Senate President. Ang buong paliwanag ng senador, pakinggan natin sa ulat ni Nicole Lopez. Mariing itinanggi ni Senator J.V. Ejercito na may nangyayaring bukulan sa mga malalapit kay dating Senate President Mig Zubiri. Ginawa ni Ejercito ang pahayag matapos kumalat ang isang video online kung saan binukulan umano ni Zubiri ang mga kapwa niya senador ng bilyones. Hindi rin nakaligtas si Ejercito sa nasabing video dahil tinawag pa siyang nag-aahente ng isang Airbus. Sa nasabing video, in-screenshot ng gumawa ang kanyang pahayag na nag-window shopping sila ni Zubiri sa isang air and defense show sa Singapore. Sa 2x2, sinabi ni Ejercito na panatiko talaga siya ng mga eroplano at itinanggi ang akusasyon ng nagpakalat ng video dahil ginawa nila ni Zubiri ang pagbisita sa Singapore para sa mga kasundaluhan at hindi para sa personal niyang gamit. Mahilig ako talaga sa mga eroplano, sa mga Navy, ganyan. At ako yung talaga isa sa mga sumusuporta sa Armed Forces modernization. At nung nagpunta kami ng SWMIX, talagang sinabi ko, nag-post ako, window shopping. Dahil para sa AFP po yun, hindi po para sa atin. Inihayag din ni Ejercito na pawang propaganda lamang ang mga kumakalat na video online laban sa kanila. Pero walang bukulan na nangyari, Senator JV? Wala po. Ayan ang ginagamit nilang rason at ginagamit na issue na itong mga kumplatter. Kaya nga kasabay na itong paglabas itong video. Pero wala akong gano'n, no? Kahit na Bok Jerry, siguro, siguro, kahit sa Senado, pag may mga ganyan kalaki o ganyang bukala, sisigaw yan eh. Pero obviously ito ay talagang propaganda. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ikatlong sunod na araw ngayong linggo, muling isa sa ilalim sa yellow alert ang Luzon at Visayas grid dahil sa manipis na reserbang kuryente. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, nasa 18 planta ang nag-force outage habang 6 ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad sa Luzon grid. Magsisimula ito mula 1:00 hanggang 4:00 ng hapon na magpapatuloy ng 7:00 hanggang 10:00 ng gabi. Samantala, 16 na planta naman ang offline sa Visayas grid at 5 ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Magsisimula ito ng 2:00 ng hapon hanggang 4:00 ng hapon na magpapatuloy ng 6:00 hanggang 9:00 ng gabi. Inilalabas ang yellow alert kapag hindi sapat ang operating margin upang matugunan ang contingency requirement ng transmission grid. Sa mundo ng basketball, pasok na sa NBA Conference Finals ang Indiana Pacers at Minnesota Timberwolves. Habang bigo namang may pagpatuloy pa ng defending champions Denver Nuggets ang kanilang finals run at maprotektahan ang kanilang titulo. Ang buong detalye sa report na ito. Kumpleto na ang Final Four mula sa parehong Eastern at Western Conference Finals ng NBA. Ito ay matapos parehong masecure ng Indiana Pacers at Minnesota Timberwolves ang final slot. Sasamahan nila ang top-seeded Boston Celtics at Dallas Mavericks. Sa first game, tinalo ng Pacers ang New York Knicks sa Game 7 ng semifinals with huge gap 130-109 score. Pinangunahan ni Tyrese Haliburton ang kupunan, delivering 26 points habang parehong nakapagbigay ng 20 points sina Pascal Siakam at Andrew Nembhard. Bagamat naging mahirap ang kanilang playoffs run, hindi ito sinayang ng Pacers at sa first quarter pa lang, dinomina na nito ang Knicks with an offensive display having 16 of 21 shots from the field.
At kahit sinusubukang mapaliit ng Knicks ang kalamangan sa pangunguna ni Dante DiVincenzo with 39 points, hindi pa rin ito naging sapat. Samantala, napatalsik ng Minnesota Timberwolves ang defending champions Denver Nuggets sa kanilang trono matapos sabunin ng 20-point deficit sa third quarter. Down by 20 early in the third period, tinapos ng Timberwolves ang quarter with a 28-9 run, entering the final period only down by 1. Naging malaki ang gampanin ni Anthony Edwards with 16 points, 8 rebounds and 7 assists. Habang nakapagbigay naman si Karl Anthony Towns at Jaden McDaniels ng parehong 23 points. Dahil dito, naitala ng Timberwolves ang largest comeback sa Game 7 ng NBA playoff history at isang makasaysayang panalo rin ito para sa koponan dahil matapos ang 2 dekada, ngayon na lang sila muling makakatapak sa finals. Tapat ang Indiana Pacers at Boston Celtics ang matutunghayan sa Eastern Conference Finals, habang Dallas at Minnesota naman sa West. Sa aking pagbabalik, Filipina tennis ace Alex Ayala nakuha ang unang panalo sa 2024 French Open qualifying round. Para sa detalye, tutok lang sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Binuong task force para imbestigahan ang koneksyon ni Mayor Guo sa Pogo. May nasilip na serious illegal implications. PBBM, isinulong ang partnership sa iba't ibang sektor sa Indo-Pacific Business Forum. Sa Today Metro, 20 tindahan sa Quezon City, tinupok ng apoy, daan-daang libong pisong pera, naabo. Sa MBC TV Sports, Alex Ayala nakuha ang unang panalo sa 2024 French Open qualifying round. At sa Showbiz Spotted, 2 Pinoy actors, kabilang sa cast ng American TV series ng Bridgerton Season 3. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Isinusulong ni Pangulong Bongbong Marcos ang partnerships sa iba't ibang sektor sa Indo-Pacific Business Forum na kasalukuyang ginaganap dito sa Pilipinas. Sa kanyang opening speech, ibinida ng Pangulo ang outstanding economic performance ng bansa na pinaniniwala ang tuloy-tuloy na lalago sa pagpasok ng foreign investors. Narito ang ulat ni Lef Narciso. Ginaganap ngayon sa Pilipinas ang 2024 Indo-Pacific Business Forum kung saan katuwang ng bansa bilang host ang Estados Unidos. Tinayang aabot sa 500 chief executive officers, project developers, mga opisyal ng gobyerno at financing sources mula sa Indo-Pacific region ang nagtitipon sa event na ito. Nakasentro ang paksa ng mga talakayan sa forum ngayong taon sa clean energy, digital transformation, supply chain resiliency, transportation infrastructure at mga bagong teknolohiya. Sa kanyang talumpati sa opening ng IPBF sa Shangri-La The Fort sa BGC Taguig, muling isinulong ng Pangulo ang partnership sa iba't ibang sektor para sa layuning mas mapalakas ang ekonomiya at mabigyan ng maraming oportunidad ang mga Pilipino. Ibinida ng Pangulo ang magagandang nangyayari sa ekonomiya ng Pilipinas, kabilang ang 5.5% GDP growth na anyay nalampasan na ang mga nangungunang ekonomiya sa Asia. Kaya naman para magtuloy-tuloy ito, muling inimbitahan ni PBBM ang mga investor na mamuhunan sa Pilipinas kasabay ang pagtiyak na gagawing madali ang pagnenegosyo sa bansa. I am confident to be able to say that the Philippines stands at a pivotal moment in its economic journey. We remain at the forefront of ensuring collaboration, innovation, and a shared vision for a prosperous Indo-Pacific region. Together we can unlock unprecedented opportunities for growth and for development. So we invite you to join us in this exciting journey, and together let us make it happen in the Philippines. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso. Sama-sama tayo, Pilipino.
May nasilip na serious legal implications ang binuong task force para imbestigahan ang kaugnayan ni Mayor Alice Guo sa isinalakay na Pogo Hub sa Bamban sa Tarlac. Hinala ng Department of the Interior and Local Government, posibleng humantong sa dismissal sa serbisyo ang ipataw na parusa sa kontrobersyal na alkalde kung mapapatunayang totoo. Ang buong detalye alamin sa report ni Edniel Parosa. Maaring humantong sa dismissal ang seryosong legal implication na nakikita ng Department of the Interior and Local Government laban kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay DILG Secretary Benhar Abalos, isinumite na kahapon sa Office of the Ombudsman ang report ng binuong task force para silipin ang koneksyon ni Guo sa niraid na pogo sa lugar. Bagamat hindi na idinetali ang laman ng kanilang rekomendasyon, sinabi ni Abalos na may nakababahalang findings ng task force na binubuo ng 7 individual. Sa hiwalay na press briefing sa Campo Crame, binanggit ni DILG Undersecretary Lord Villanueva na maaaring maging parusa sa nabanggit na bigat ng reklamo ang suspensyon kung hindi man dismissal sa serbisyo. Generally po, there are, when it comes to grave misconduct or gross negligence of public officials, administratively po, ang pwede pong parusa dyan ay either suspension po or pwede rin dismissal from public service. Ngayon po, specifically sa case ni Mayor Guo and other local officials of Banban, dahil yan po ay nasa ombudsman, out of deference sa ombudsman, hindi na lang namin sasabihin yung eksaktong recommendation namin. Sa ngayon, inirekomenda ng DILG sa tanggapan ni Ombudsman Sam Martires na patawan ng preventive suspension si Guo habang gumugulong ang mga kaukulang pagsisiyasat sa kaso. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo Pilipino. Isiniwalat ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na love child siya ng kanyang ama sa kanilang kasambahay. Sa opisyal na pahayag sa kanyang Facebook page, sinabi ni Guo na iniwan siya ng kanyang Pilipinang nanay noong bata pa lang siya at pinalakit itinago sa loob ng isang farm. Ito anya ang dahilan kung bakit puro hindi ko po alam ang sagot ng alkalde sa pag-usisa ni Senadora Risa Ontiveros. Ayon sa alkalde, bukod sa traumatic ang mga tanong sa kanya sa Senado at gusto niyang maramdaman na normal siyang tao, gusto nilang protektahan ang kanyang 70 anyos na ama. Nanindigan din si Guo na sa una niyang pahayag na sa bahay lang siya nag-aral at nalaman na lang niya ang pangalan ng kanyang ina nang mairehistro ang kanyang kapanganakan. Muli ring iginiit ng mayora na hindi siya sangkot sa ilegal na operasyon ng Pogo at hindi siya espiya ng anumang bansa. Magandang tanghali Pilipinas! Para sa ating weather update ngayong Martes, May 21, 2024. Ngayong araw, easterlies lang ang tanging weather system na umiiral sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya patuloy tayong makakaranas ng maalinsangang panahon, lalo na ngayong tanghali. Samantala, batay naman sa latest satellite image ng Pag-asa, may mga maninipis na kaulapan na namataan sa ilang bahagi ng Luzon na siyang magdudulot ng matataas na tsansa ng isolated thunderstorms mamayang hapon at gabi. Kaya naman po magbaon pa rin po ng payong bilang proteksyon mula sa posibilidad ng biglaang pagbuhos ng ulan. At syempre, manatili ring updated sa mga inilalabas na rainfall at thunderstorm advisories ng Pag-asa sa kanilang social media accounts. Dito sa Metro Manila, maglalaro ang temperatura sa mainit pa rin na 26 to 35 degrees Celsius. Habang sa bahagi naman ng Tuguegarao, posibleng umakyat ang init sa 34 degrees Celsius. Samantala, asahan naman ang temperature range na 24 to 33 degrees Celsius sa areas ng Metro Cebu, Zamboanga Peninsula at Metro Davao. Para naman sa ating heat index forecast, nagbabala ang Pag-asa sa napakataas na heat index forecast sa Guian Eastern Samar na inaasahang papalo sa nagbabagang 50 degrees Celsius. Kaya para sa mga kababayan natin dyan, kung wala naman po kayong importanteng gagawin ay wag nang lumabas ng bahay ngayong tanghali dahil mataas po ang risk ng heat cramps at heat exhaustion na posibleng umabot sa heat stroke. Para naman sa ating 3-day weather forecast, dumako tayo sa Metro Cebu kung saan inaasahang magpapatuloy ang generally fair weather condition hanggang sa Huwebes. Pero pagsapit ng Biyernes ay may mataas na tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Hindi inaalis ng Pag-asa na ang mga pagulang ito ay dulot ng isang low pressure area.
Pero dahil sa ngayon ay wala pa rin namamataang sama ng panahon sa paligid ng Philippine Area of Responsibility, ay posible pa rin magbago ang forecast sa mga susunod na araw. Sa lagay naman ng temperatura, ito ay inaasahang maglalaro mula 27 to 33 degrees Celsius. Samantala, ang araw ay lulubog naman mamayang 6:19 ng gabi. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sugatan ng 4 na katao matapos tupukin ng apoy ang nasa 20 tindahan na sumiklab sa Quezon City kaninang madaling araw. Maging ang nasa daan-daang libong halaga ng ipon na abo rin sa sunog. Ang buong detalye tutukan sa report ni Val Gonzalez. Kalunos-lunos ang sinapit ng mga maliliit na tindera at mga nagninegosyo dito sa gilid ng kahabaan ng Regalado Avenue, Quezon City ngayong araw. Ito ay dahil sa literal na tinupok ng naglalagablab na apoy ang nasa 20 tindahan na kinabibilangan ng mga mamihan, parisan, lugawan at kung ano-ano pang paninda kaninang madaling araw. 4 na tindera at tindero ang nasugatan matapos magtamo ng mga paso sa iba't ibang bahagi ng katawan. Mabuti na lamang at nasa tapat lamang ito ng Commonwealth Hospital and Medical Center, kaya't dito na rin isinugod ang mga biktima. Mag-aalas 2 ng madaling araw kanina nang magsimulang sumiklab ang apoy at agad na itinaas sa ikalawang alarma. Sa inisyal na investigasyon, sa tindahan ng pares nagsimula ang apoy at matapos ang mahigit 30 minuto ay agad din naman itong naapula. Hindi ngayon alam ng mga may-ari ng mga tindahan kung paano muling magsisimula dahil pati ang naitatabi nilang pera na nasa loob ng kanilang tindahan ay hindi nakaligtas at nasama sa sunog. Ang mga biktima ay pawang mga displaced ambulant vendors na tinulungan at dinala dito sa lugar ng lokal na pamalahan ng lungsod Quezon. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, sama-sama tayo Pilipino. Nagnegatibo sa surprise drug test ang nasa 100 persons deprived of liberty o PDLs sa lungsod ng Navotas. Patunay umano ito na malinis ang mga kulungan mula sa kalakalan ng iligal na droga. Magbabalita si Edwin Duque. Nagnegatibo lahat sa ikinasang random drug test ang nasa 100 PDL sa Navotas BJMP ayon kay Chief Jail Warden Lucky O. Junicio. Patunay umano na malinis na ang pitan sa illegal na droga kung saan ay pinuri nito ang mga tauhan sa masipag at katapatan sa kanilang tungkulin na mamonitor at maipairal ang mahigpit na pagbabantay para di makapasok ang anumang illegal na droga. Sinabi ng opisyal ng BJMP na suportado ito ng bida ng program ng DLG ang suppress and drug test kahapon na nagresulta naman ng katiyakang drug-free na ang piitan. Naging abala na umano ang mga PDL sa mga proyekto na ibinuo sa loob ng tulad ng paggawa ng pangkabuhayan na nakakarating na nga sa ibang bansa, pag-aaral at pagpapakita ng iba't ibang gawain na suportado ito ng Navotas LGUs. Para sa MBC TV Network News, ako si Edwin Duque, sama-sama tayo Pilipino. Pinoy Pride! Inilabas na ang panibagong season ng American TV series na Bridgerton. At kabilang sa mga bumubuo rito ay 2 Filipino actors. Kilalanin ng ating mga kababayan na gumagawa ng pangalan sa international scene sa Showbiz Report na ito. Muli na namang napatunayan na kayang maipagsabayan ng mga Pinoy sa mga banyaga pagdating sa aktingan. Patunay dyan ang mga aktor na sina Martin Sarial at James Bradwell na kabilang sa kasang 3rd season ng American Historical Fiction series na Bridgerton. Ang dalawa nating kababayan gumanap bilang sina Lord Basilio at Lord Barnell. Sa isang IG post si Sarial proud nitong ibinida na may mga Pinoy na sa Bridgerton universe. Habang si Jimbo na may blown away daw sa response ng Filipino community sa kanilang pagsabak sa naturang serye. Revelation pa nga nito noong unang inalok sa kanya ang role, iba raw dapat ang ibibigay sa kanyang apelido. Pero ang aktor humanap ng pagkakataon na gawing Pinoy ang kanyang surname. At doon napili ang Basilio, Lord Basilio mula sa kanyang mga suggestion. Ang worldwide hit series na Bridgerton ay hango sa best-selling book series ng author na si Julia Quinn. Sa 2nd season na ito, iikot ang kwento sa pag-iibigan ni Colin Bridgerton na ginagampanan ng aktor na si Luke Newton at Penelope Featherington, played by Nicola Coughlan.
At sa aking pagbabalik, aktres na si Kylene Alcantara at basketballistang si Kobe Paras. Exclusively dating nga ba? Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News, BRB. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Halaga ng piso kontra dolyar, lumagapak na sa 58 pesos sa pagbubukas ng trading. Sa MBC TV correspondents, social media group na ginawang sex booking site, iniimbestigahan sa Baguio City. Sa hoy, bawal yan, parusa sa mga nagsisinungaling sa kanilang birth certificate. Alamin. Sa MBC TV Sports, Alex Ayala nakuha ang unang panalo sa 2024 French Open qualifying round. At sa Showbiz Spotted, Kylene Alcantara at Kobe Paras, iniintrigang may something matapos mapansin ng netizens ang umano'y pagkakapareho ng kanilang post. Sa lahat ng yan, sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Handa na raw ang gobyerno sa napipintong pagpasok ng panahon ng La Nina sa bansa simula sa susunod na buwan. Ang Pangulo, pinawi rin ang mga duda sa kakulangan umano ng calamity funds dahil sa naging hagupit ng El Nino ngayong taon. Narito ang balita ni Arnold Herrera. Kasado na ang mga paghahanda ng gobyerno sa napipintong pagpasok ng panahon ng La Nina sa bansa sa mga susunod na buwan. Ito ang tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbisita nito kahapon sa Tacloban City para sa pamamahagi ng titulo ng lupa sa Eastern Visayas. Ayon sa Chief Executive, maliban sa mga nakagisnang paghahanda, pinagtutuunan nito ngayon ng pansin ang long-term solution tulad na lang ng construction ng flood control projects. Nakaready naman kami. But of course, in the long term, ang talagang solusyon dyan is yung flood control. Ayusin natin yung flood control, gagawin natin irrigation, mag-iipon tayo ng tubig para pagka naabutan na naman tayo ng tagtuyot, kagaya ngayon, ay meron tayong pagkukuha ng tubig. Naniniwala rin ito na walang kailangang gawin na espesyal dahil kagaya ng El Nino, ang La Nina rin ay isang natural phenomenon na bahagi na talaga ng ating buhay. Gayunman, tiniyak ng Pangulo na may sapat na pondo ang gobyerno para maghatid ng tulong pinansyal sa mga maaapektuhan nito. Sa tala ng Department of Budget and Management noong April 24, nasa halos 5 bilyong piso pa lamang mula sa higit 20 billion pesos ang nagagamit mula sa Calamity Fund na inilaan ng gobyerno para sa epekto ng El Nino sa bansa ngayong 2024. Batay naman sa ulat ng Pag-asa nitong Mayo, nasa 60% ang tsansa na magsisimula na ang La Nina sa susunod na buwan at kaakibat nito ang pagdami ng mga bagyong papasok sa loob ng bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Bumulusok sa 58 pesos and 18 centavos kada US dollar ang palitan ng Philippine peso sa pagbubukas ng trading kaninang umaga. Ito na ang pinakamababa sa loob ng halos 2 taon kung saan 58 pesos and 19 centavos ang kada US dollar noong November 10, 2022. Sa datos ng Bankers Association of the Philippines, nagsara sa 57 pesos and 90 centavos kada US dollar ang palitan noong Lunes na mas mahina sa 57 pesos and 62 centavos noong araw ng Biyernes. Iniimbestigahan na ang isang social media group na ginawang sex booking site sa Baguio City. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balikan mula sa Baguio City. Kasalukuyan imbestigahan ng otoridad ang lumalaghanap na Baguio Facebook group na ginawang sex booking site ang lungsod ng Baguio.
Batay sa pagsisiyasat ng PNP Regional Anti-Cybercrime Unit o RACU, karamihan sa mga miyembro ng Facebook group ay nagmula sa Mindanao. Dahil dito, nakikipag-ugnayan ang RACU sa mga kinaukulang opisina sa Mindanao para sa pagpapatupad ng karagdagang investigasyon. Naunang natuklasan ng Facebook group noong nakarang linggo at ilan sa mga nakapost ay ang pag-aalok ng panandaling aliw kapalit ang pera. Kagad namang tinanggal ang mga larawan at pinalitan ang pangalan ng Facebook group. Nabatid na marami pang Facebook group ang katulad ng naturang gawain. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzales. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Davao del Norte. Patay on the spot ang isang 23 anyos na babae na nakilalang si Janet Canaliha matapos masagasaan ng isang truck habang sakay ng kanyang motorsiklo at binabaybay ang National Highway sa Purok 8, Corvada, Barangay Magdum, Tagum City, Davao del Norte. Ayon sa report ng Tagum City Police Station, nasa parehong lane ang truck at motorsiklo nang biglan lang tumama sa gilid ng truck ang motorsiklo dahil ang kaya natumba ang motorsiklo at nasagasaan ang biktima. Dahil sa bigat ng truck, agad namatay ang biktima. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Weldimar Tio ng Tagum PNP na hindi nakita ng driver ang nasabing biktima kaya nabiglan lang siya nang masagasaan niya ito. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Tagum PNP ang driver ng truck habang inihintay ang kasong isasampa laban sa kanya. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Sama-sama tayo, Pilipino. Higit isang buwan ding nagtago sa batas ang top most wanted person ng Posorobio Police na kinilalang si Salvador Crimit, top 1 most wanted person in municipal level, 56 years old. May asawa, construction worker sa residente ng barangay Nama, Posorobio. Sa ulat ni OIC Chief of Police Major Jordan Tomas, matapos nilang makumpirmang pinagtataguan ng suspek sa bundok ng barangay Maliko sa Nicolas, Pangasinan, inakyat ito ng kanyang mga tauhan. Bit-bit ang warrant of arrest para sa suspect na inilabas ng presiding judge RTC First Judicial Region Branch 45 Ordaneta City na may kasong syndicated estafa 8 counts na may pitsang April 12, 2024 with no bail recommended at inaresto ang suspect na ngayon nasa custodial facility ng Posorobio Police Station. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Birth certificate ang batayan ng mga personal na impormasyon ng isang individual. Kadalasan dito sumasangguni ang mga otoridad sa pagsusuri ng pagkakakilanlan ng isang tao. Paalala ng mga otoridad panatilihin ang katapatan sa mga inihahayag na impormasyon na itinatala rito. Gayunpaman, marami pa ring nakakalusot. Ano nga ba ang mga parusa sa mapapatunayang gumawa nito? Tutukan yan sa report ni Rose Babiera. Ang birth certificate ang isa sa mga pangunahing requirement sa pag-apply ng iba't ibang dokumento na nangangailangan ng proof of age, birth, at place of birth. Kaya naman, sinisikap ng Philippine Statistics Authority na gawing accessible at mabilis ang proseso ng pagkuha nito. Paalala ng PSA, bagamat may mga proseso ng pagpapalit o pagwawasto ng mga impormasyon sa ating birth certificate, mahalagang sinisigurong tama ang mga detalyeng itinatala natin dito. Dahil bukod sa abala, parusa ang maaring kaharapin ng sino mang magsisinungaling dito. Batay sa Section 16 ng Act No. 3753 o ang Law on Registry of Civil Status, ang sino mang intensyonal na magbigay ng maling pahayag sa birth certificate ay maaring patawan ng pagkakakulong na hindi bababa sa 1 buwan at hindi hihigit sa 6 na buwan o pagmultahin ng 200,000 hanggang 500,000 pesos. Maaari namang parehong multa at pagkakakulong ang ipataw depende sa desisyon ng korte. Kung meron pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo ng tennis, it's another win for the Pinoy Pride tennis player Alex Ayala. Muli kasi itong nagpakitang gilas sa international scene. At sa pagkakataong ito, nakuha ni Ayala ang una niyang panalo sa 2024 French Open qualifying round. Narito ang buong detalye. Nakuha ng Filipino tennis player na si Alex Ayala ang una nitong panalo sa qualifying round ng 2024 French Open kahapon.
Tinalo ng 18-year-old tennis ace ang pambato ng China na si Yeshin Ma with 6-1, 6-1 in the first round. Ang panalong ito ay kasunod ng pagtatala ni Iyala ng bagong career high sa Women's Tennis Association ranking at 160. Sunod na makakalaban ng Roland Garros girls doubles winners sa second round ay ang world number 137 at pambato ng Australia na si Tyler Preston. Matatanda ang nag-team up ng dalawa sa doubles sa WTA 125 Oeiras, Portugal, kung saan nabigo ang mga ito sa opening round. At taong 2022, nagtapat na rin ang dalawa sa US Open Girls Singles Tournament, kung saan natalo ni Iyala si Preston in straight sets. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, Sama-sama Tayo, Pilipino. Usap-usapan ngayon sa social media kung may something nga ba sa pagitan ng aktres na si Kailin Alcantara at basketball player na si Kobe Paras. Nagsimula ang pang-intriga ng netizens matapos mapansing, parang parehas ang kanilang latest post. Narito ang aking report. Exclusively dating nga ba sina Kailin Alcantara at Kobe Paras? Ito na tuloy ang tanong ng ilan matapos di makaligtas sa mga matatalas na mata ng netizens ang tila pagkakapareho ng latest post ng aktres at IG story ng basketballista na kinunan sa isang restaurant. Sa ibinahaging picture ni Kobe, makikita ang dalawang wine glass at isang bouquet of flowers. At kung titignan ng maigi, kapansin-pansin ang pagkakapareho ng interior ng naturang kainan. Diretsahang pangusisa tuloy ng netizens kay Kailin, "Are you with Kobe?" Dito nagsimula ang palitan ng komento ng netizens, habang may isa namang humirit lamang ng mukhang may nagpapa-inspire ngayon sa aktres. At ang isa ay nagsabi naman na, "I think basketball player to." Sa ngayon ay wala pang reaksyon ng dalawa sa mga nangiintrigang may something sa kanila. Magunita na si Erica Ray, anak ng aktres na si Ina Raimundo, ang huling napabalitang girlfriend ni Kobe, habang si Kailin na may huling na link sa kanyang ka-love team na si Mavi, na anak naman ni na Carmina at Zorian Ligaspi. Para sa MBC TV Network News, ito pa ang showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Balik sa inyo, Miss Karen and Yuel. Maraming salamat sa ating showbiz angel, Matchpoint Willie at kay Rovic. At yan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Martes. Ito si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Miyerkules, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ng boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino.